Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Tayo ay tinawag na maging handa, maging alerto at umasa sa pagdating ng Panginoon. Ano ang pag-asa natin? Hindi na ito bago mula sa araw ng ating binyag hanggang sa araw na tayo ay mamatay. Ang tanging pag-asa natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kailangan nating maging maingat sa ating buhay at sa paraan ng ating pamumuhay sa gitna ng lahat ng mga tao. Sa loob ng maraming siglo, pinag-uusapan ng mundo ang pagiging patas sa isa't isa. Subalit, ito ay pawang lip service lamang. Minsan, napakahirap intindihin kung bakit nagkakasalungat ang mga tao sa pang-araw-araw na buhay. Sa mundo ng trabaho, gobyerno sa gobyerno, bansa sa bansa. Ang buong mundo ay sumasalungat sa prinsipyo ng sangkatauhan. At ito ay nangyayari rin sa pagsasabuhay ng buhay pananampalataya ng bawat isa. Pinapaalalahanan tayo na maging mapagbantay at maging alerto dahil hindi natin alam kung kailan darating ang panahon. Ang Diyos ay palaging nagpapaalala na maging mapagbantay at sinasabi niya, hindi lamang sa iyo at sa akin, kundi sa lahat na tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Ang Diyos ay laging may pag-asa sa kanyang mga nilikha, sapagkat nilikha niya tayo ayon sa kanyang larawan. Sukdulang umabot pa ang Diyos sa pagbibigay ng kanyang anak upang ipakita sa atin ang tunay na buhay na nais niyang sundin natin. Ngunit maraming beses natin siyang binigo. Subalit, ang Diyos ay may pananampalataya sa kanyang mga nilikha. Ang Diyos ay patuloy na nagpapamala sa atin na maging tapat sa isa't isa at manatiling nakabantay sa pangangailangan ng ating mga kapwa, kaibigan, kapitbahay, bansa sa bansa, na ang ating moral na obligasyon ay maglingkod sa lahat. Nariyan ang malaking pag-asa na mauunawaan natin ang tawag ng Diyos. Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi nyo alam kung kailan ang takdang oras. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Taon-taon ang mga parehong bagay ay paulit-ulit. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagmamalasakit. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa pakikipagkasundo sa isa't isa. Pinag-uusapan natin ang kapayapaan sa isang bansa sa isa pa. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa ceasefire. May mga dahilan o palusot din na binibigay sa lahat ng nangyayari sa atin. Ang usapan tungkol sa pagpapatawad, pagmamalasakit, pagtanggap, kaisa ng mga nalulungkot, pag-aalaga sa mga migrante at imigrante. Sa kasalukuyang mundo, ang irregular na pagtaas at pagbaba ng bilang ng mga migrante at imigrante sa buong mundo ay naging isang napakalaking problema. Dahil sa pagbabago ng klima, ang mundo ay nalagay sa nakababahalang sitwasyon, ngunit walang nagawang solusyon dahil hindi sumasang-ayon ang kalakasan ng isa sa isa pang mga pulisiya. Malaking pagpupulong at komperensya ang ginaganap sa buong mundo, ngunit walang nagawang mga desisyon na ginawa sa mga bansa. Ang simbahan ay palaging nagpapahayag ng pagkabalisa. Ang pamunuan ng simbahang Katoliko
ay mahigpit na itinaguyod ang pangangailangan para sa mundo na magbago, para sa ikabubuti ng lahat ng kababaihan at kalalakihan at maging mga bansa. Dahil nilikha ng Diyos ang mundong ito sa pagiging perpekto. Sa pangangailangan ng lahat, pag-asa ang tanging mayroon tayo ngayon upang umasa sa tawag ng Diyos na maging mapagbantay. Buksan natin ang ating puso, isipan at kaluluwa at manalig sa Diyos na ating lumikha. Nawa ay huwag nating biguin ang pag-asa ng ating lumikha sa ating pang-araw-araw na buhay na sundin siya sa pamamagitan ng pagdadala ng pag-asa, kagalakan, kabaitan, at maging kanyang mga tagapaglingkod sa mga nangangailangan. Gayon din, bigyan pansin ang kaligtasan ng ating kapaligiran. Kaya't manalangin tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na bigyan niya tayo ng pag-asa at magtiwala sa Kanya. Gayon din ang lakas upang labanan ang kasamaan. Pinabati namin kayo ng isang maligayang unang linggo ng Adbyento 2023 habang inihahanda natin ang ating sarili sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Manalangin tayo. Ama, hayaang bumangon ang iyong pag-asa sa aming mga puso. Itaas ang aming mga mata upang makitang ikaw lamang ang pinanggagalingan ng aming pag-asa. Tulungan kaming iwaksi ang pagkabalisa, panghihina ng loob at pagkagambala na pumuno sa bawat isa ngayong taon. Naway, sandaling huminto kami upang alalahanin na may pag-asa kami sa iyo. Amen.